Oh? And then, kaalala mo, wala kang magagawa. Kaya si Jesus, hindi niya tayo hinahayaan mag-alala. Sabi ni Jesus, do not worry about tomorrow. Amen? And then, sabi po rito, mga mahal, guard your heart from worries. Protection over anxieties. Kapag tinignan mo yung word na anxieties sa Webster and Merriam Dictionary, it talks about worries. Ano po ang sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 7? Ang sabi po ni Apostle Paul, casting all your cares upon Him. Ibig sabihin, casting all your worries upon Jesus. For He cares for you. Lahat ng alalahan mo, ipagtiwala mo sa Diyos. Dahil hindi mo kayang lutasin yan. Kaya dapat lahat ng pag-aalala, lahat ng stress, lahat ng depression, ipagtiwala mo sa Diyos. Tapos kapag pumasok ulit si Satanas para na naman tirahin ang iyong isip at mag-imot ka na naman, inubiyok mo. Hindi yung papasok si Satanas, sasabihin ni Satanas, naalala mo ba? Nung bata ka pa? Inabi ka? Naalala mo ba? Pinagkaito ka? Papangit yung mukha mo, hindi mo napapansin? So, umpisa pa, mapatutulala ka muna. Naalala mo ba? Ganun na muna. Pero pag sinabing, inapi ka, diba? Pinagdamulan ka. Ganon. Ganon yung pag-iimot. Uunti-untiin ka ni Satanas. Tapos mamaya-maya, mararamdaman mo sarili mo, umiiyak ka na. Lord, kawawa naman po ako, Panginoon. Diba? Titan mo niya na, pinaiyak ka ni Satanas, kaganda-ganda ng umaga mo, biglang papaalala siya ni Satanas yung mga negative, yung mga worries sa buhay. Dapat pag pumasok yung mga negative, sabi mo, oh, Satan, in Jesus' name I rebuke you. Amen. Hindi mo na ako kayang palungkutin. Yung nangyari sa akin, yung bata ako, nung teenager ako, tapos na yun. Kristiyano na ako ngayon. Lahat ng nagdulot sa akin sa manloob, pinatawad ko na. Amen ba ron? Amen. And then, at ang araw na to, ang sabi ng Biblia, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen? Pero po, huwag mong hayaan na pasukin ka lagi ni Satanas sa isip mo. Nasa umpisa matutulala ka. Tapos maya-maya, papangit ang mukha mo. Wag, kapatid ko minamahal. Ang sabi dito, guard your heart from worries. And then, next, anong sabi doon? Okay, Philippians 4:6, ang sabi doon, do not be anxious about anything, but in every situation. Sabi nga natin lahat, in every situation. Ibig sabihin, anuman sitwasyon ng buhay po natin. Sabi ni Apostle Paul, do not be anxious about anything. Huwag daw tayong mag-alala sa lahat ng bagay. Ang sabi daw, by prayer and petition. Sabi nga natin lahat, prayer and petition. With thanksgiving, present your request to God. Kanino daw natin i-present yung mga request natin? Sa Diyos. Huwag kay pastor mo i-present yung request mo. Kasi walang magagawa si pastor. And then kapag ni-request natin kay Jesus, may magagawa ang Diyos. Amen? Kaya po sabi rito, present your request to God. With thanksgiving, dapat daw po mayroong pasasalamat. And then you must be grateful sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyong buhay. Si Joseph, kahit pangit na nangyari sa kanyang buhay, hindi niya tinitingnan yung mga pangit. Ang tinitingnan ni Joseph, palagi siya mayroong plano. Palagi may plano ang Diyos sa kanya. Ang tinitingnan ni Joseph, isang araw, alam mo, na mayroong lahat ng layunin ng Diyos sa buhay ko yung mangyayari. And then, pagpapalain ako ng Diyos. Alam niyo ba mga minamahal kung bakit ininayaan ng Diyos na tayo mga Pilipino na punta dito sa bansang Japan? Dahil may plano ang Diyos sa atin lahat. Amen? May plano ang Panginoon. And then, gustong tuparin ng Diyos ang plano na yan na sinimulan niya sa ating buhay. Hindi tayo pinadala dito ng Diyos para mura-murahin lang ng mga hapon. Para sigaw-sigawan lang. Si Joseph, hindi yun ang plano. Hindi nakabuo ang plano ng Diyos. Hindi para apakan lang siya, saktan siya ng mga kapatid niya, patayin siya, o kaya ibenta siya. Hindi lang yan. Ang kabuuang plano po ng Diyos, mga kapatid minamahal, ay isang magandang promotion para kay Joseph. Sa atin lahat, ganoon din po. Naghihintay ang isang magandang promosyon para sa atin lahat. Amen? Ang sabi natin, this year is our year. Amen?
This is the year of favor. This is the year of restoration. This is the year of blessing. This is the year of healing. This is the year of victory. Ang taong 2016. Kaya sabi po ito mga kapatid minamahal, sabi niya, do not be anxious. Huwag tayo mag-alala about anything. Sa lahat ng bagay, ano man ang pangangailangan natin, hayaan po natin ang Diyos. Ang siyang gumalaw, ang kumilos sa atin. And then sabi ito, by prayer and petition with thanksgiving, dapat lagi po natin matutunan magpasalamat sa Diyos. Amen mo ron? Pag gumising ka ng umaga, sabi mo agad, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Oh, ako ugali ko kapag ka nagising ako, kapag ka sinilip ko yung salamin, at umuulan, sabi ko, Lord, salamat po sa magandang patak ng ulan. Pag umuulan ng yelo, sabi ko, Lord, salamat po sa ulan ng yelo. Pag maaraw naman, sabi ko, Lord, salamat po sa sikat ng araw. Nung araw, hindi ganun ako. Hindi ganun ang attitude ko. Pag sumilip ako, tapos umuulan, sabi ko, ano pa ba yan? Umuulan, ang pangit naman ang panahon. Ha? Kapag umuulan naman ng yelo, ano ba itong bansa ito? Walang titigil yata yung lamig, sakit ng mga kasu-kasuang ko. Ha? Noon, puro reklamo eh. Pero ngayon, mga minamahal, dapat matutunan natin maging grateful. Amen? Matutunan natin magpasalamat sa Diyos. Kasi hindi lang po pwedeng puro na lang tag-araw. Kapag puro tag-araw, mga kapatid minamahal, matutuyo ang buong mundo. Hindi naman din pwedeng puro tag-ulan. Kapag puro tag-ulan naman, babaha naman sa buong daigdig. Hindi naman pwedeng puro tag-ulan na lang ng yelo. At puro isno na lang. Ba mga kapatid minamahal, para naman tayo mga islang nandoon sa loob ng freezer. Diba? Lahat ng bagay ginawa ng Diyos na may dahilan. Amen mo ron? May tag-ulan, may tag-araw, meron tag-ulan ng isno. Lahat yan, may layunin. Kaya huwag po tayo matuto magreklamo. Huwag tayo matuto mag-alala. Ang kailangan po natin magkaroon ng grateful heart. Amen? Amen. Yung pusong palagi nagpapasalamat sa Diyos. No? Yung bang kahit na ano po yung inihain sa iyo sa hapag-kainan, pasalamatan mo kay Lord. Oh? Kapag nakakaramdam ka ng nilalamig paminsan-minsan, sabi mo, Lord, salamat mo. Nararamdaman ko yung lamig, ibig sabihin, buhay pa ako. Kasi pag di mo na nararamdaman yung lamig, ibig sabihin, patay ka lang. Diba? Oh, pag nararamdaman mo, pasalamat ka kasi minsan lang mo maramdaman yung lamig. Pagdating naman ng summer, init-init naman. Yung mga Pilipino nakakasama ko, galit na galit eh, pagka-summer. Ano mga kasing panahon ito, Pastor? Kainit-init, lagit-lagit na ng katawan ko. Tapos pag winter naman, sabi nila naman, ano ba ito, Pastor? Kadamig-damig naman, walo na yung suot ko. Tapos hindi na ko, ano ba, gusto mo talaga? Pag summer, reklamo ka ng reklamo. Pag winter, reklamo ka rin ng reklamo. Wala ka ng pinasalamat sa Diyos. Dapat mga kapatid minamahal, matutunan natin magpasalamat sa Diyos. Amen? Dapat sabihin natin sa Lord, Panginoon, salamat po sa bawat panahon na iyong inihanda. Salamat po sa bawat blessing. Andiyan kung may pagsubok, hindi ka naman nagpapasalamat sa pagsubok, kundi nagpapasalamat ka sa tagumpay, sapagkat sa itaas ng pagsubok ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen ba ron? Okay, now, ano po sabi dun sa verse 7? And the peace of God, sabihin nga po natin lahat, the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. May ingatan daw po ang ating puso at ang ating kaisipan ng ano? Ng kapayapaan ng Diyos. Kaya po yung peace of God, mga kapatid minamahal, napaka-importante po nun. Naalala ko po yung isang mayor na hindi marunong masyadong magaling sa English. Tinawagan po ng Pangulo ng Bansang Pilipinas. Sabi ko na, Mayor, kamusta na ba ang peace and order dyan sa inyong lugar? Sumagot, Mayor, huwag po kayo magalala, mahal na Pangulo. Ang peace and order dito sa aming pong lugar ay napakarami. Marami pong peace dito kaya walang order. Nasa ko yung presidente. Hindi ko ito biro, totoo ito. Nung kinukwento sa amin, tawa na kami ng tawa na. Nagkukwento yung gobyerno to. Eh yung anak niya, attorney. Hindi ko na sasabihin kung sino yung mayor, baka pakulong ako eh. Sabi nung anak niya attorney, Daddy, sa susunod, kapag mayroon kayong konversasyon, sasabihin niyo sa akin. Sabi niya, kalakayin ko ba naman yung, ang tinatanong niya, yung isda, kaya sabi ko, peace and order. Di maraming isda, sabi ko, wala nang order. Tapos sabi na naman ng Pangulo, kamusta naman ang inyong mga commuters dyan? Sabi niya dito,
mahal na Pangulo, sabi niya, regarding to our commuter, sabi niya, walang problema. Sabi niya gano'n. Yung mga computer dito, sabi niya, arawan lang, walang kwenta. Sabi niya, hindi na anong sabi. Sabi ng Pangulo, anong naarawan? Yung mga computer daw. Ang inaano niya, yung commuter. Yung mga pasayero naman ang inaano niya. Kaya sabi niya, hindi. Kaya tayo minsan mga minamahal, may mga bagay na hindi natin maintindihan, maunawaan. And then ang ating kaisipan, minsan masyado ng loaded. Masyado ng marami ng laman yung ating isip. At dahil sobrang dami ng laman ng isip natin, minsan nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi na maganda. Alam niyo ba, sabi ng Biblia, only the peace of God can guard our heart and mind. Amen? And then, ang kapayapaan ng Diyos, ang siya pong magdudulog sa atin ng magandang proteksyon sa ating pong puso at sa ating pong isip. And then, ang peace of mind, hindi po natin mabibili yan. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, Diyos lamang ang pwede magbigay ng peace of mind. Kahit marami kang pera, wala kang buti kang mapupuntahan dito. Hindi ka pwede pumunta sa Belsia o Belsia. Meron ka bang peace of mind dyan? Wala kang mabibili. Kahit si Joy Pulon ng peace of mind, wala. And then, pero sa Biblia, meron pong peace of mind. Amen? Sa presence in Lord, meron peace of mind. Kaya pag magulo-magulo ang isip, mga minamahal, ang kailangan lang, manalangin. Sabihin natin lahat, manalangin. And then yung ating mga prayer request, dapat mai-present po natin sa Diyos yung ating mga alalahanin sa buhay. Sabihin natin, Lord, kayo nang bahala po sa mga alalahanin ko sa buhay. Panginoon, kung wala akong trabaho, pinagtitiwala ko sa iyo. Lord, ano naman sitwasyon ko din sa Japan, pinagtitiwala ko sa iyo. And then, hayaan mo ang Diyos ang kumalaw at kumito sa iyong buhay. Amen? Hindi yung araw ng linggo, wala ka dito, puro ka trabaho. And then, imbis na bigyan mo ng time ang Panginoon gumalaw sa iyong buhay, hindi makagalaw ang Diyos sa iyo. Kasi ikaw yung gumagalaw. Ang gusto lang na sa iyo, para ma-enjoy mo ang buhay, magtrabaho ko lang ng Lunes hanggang Sabado. Yung linggo, ibigay mo sa Kanya. Amen ba ron? Para ma-enjoy mo yung buhay. Kasi hindi mo ma-enjoy ang buhay kung puro trabaho. Isipin mo, wala ka ng pinahinga. Lunes hanggang linggo, nagtatrabaho ka, tinalo mo pa ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos pagdating sa kapitong araw, nagpahinga. Ikaw hindi ka nagpapahinga, tapos puro ka reklamo, sasabihin mo, tapos pagdating mo dito sa simbahan, dahil ikaw punong-puno ka ng stress, nandadamay ka na. Kung ano nasasabihin mo, tapos tahimik ka. Tapos ang dating sa'yo, parang ikaw lang ang tao, parang ikaw lang masipag. Punong-puno ka na ng stress. Imbis na sana yung araw ng linggo, nakaupo ka dyan, nagpupuri ka sa Diyos, nakikinig ka ng mensahe, nai-enjoy mo yung presence ni Lord. And then masaya tayo nakikinig ng mensahe ng Panginoon. Nai-enjoy natin ang buhay, napakasarap. Tapos pagtapos nito, may kainan pa, di ba? Tapos maya-maya, meron mag-iaya papunta ng Starbucks, wala ka ng pera, nanilibre ka. Nai-enjoy ang buhay. Di ba? Dapat ganyan lang, enjoy mo ang buhay. Huwag mong punuin ng stress ang buhay mo. Guard your heart. Amen. Minsan hindi mo binabantayan ang puso mo Sabi dito, guard your heart from worries. Para hindi ka ma-stress ang gusto. And then enjoy mo naman ang buhay mo. Isipin nyo mga kapatid, minamahal mo na magtrabaho ka hanggang sa edad mong ito. Nagtatrabaho ka na. Tapos pati ba naman yung araw ng linggo, kakainin mo pa. Imbis na pinapahinga ng katawan mo at nakakasama ka dun sa mga kapatiran na sumasamba sa Diyos, nai-enjoy mo ang buhay, may time ka sa anak mo, may time ka sa sarili mo. And then kaya nga sabi natin ngayon mga ginamahal sa ating talakayan, celebrating life. Hindi mo na masaselebrate ang buhay mo. Hindi mo na mai-enjoy kung pati linggo at tinatrabaho mo. Mapupuno ka na ng stress. Isang araw, hindi mo na maunawaan sa sarili mo. Bakit? Kasi ang isip mo, punong-puno na ng mga alalahanin. Alam nyo, kung meron dapat dito mag-alala sa ating lahat, walang iba kundi ako. Alam nyo kung bakit? Ako walang trabaho Minsan pag titingnan ko sa sarili, parang ako yata kawawa dito sa Japan na to Mukhang sa buong Ichihara, ako lang yata walang trabaho. Wala naman laboratory Kahit mag-preach ka,
Pero makukonsensya, mag-aabot sa'yo.